Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa, DOST, makakasama natin si Amor La Rosa. Amor, good morning. Ano ang lagay ng ating panahon ngayong Monday? Good morning, Personal. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para po sa araw ito ng Lunes, makakaasa po tayo ng magandang panahon sa malaking bansa dahil pa rin po yan sa patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o yung hanging amihan at sa ngayon po kasi wala pong umiiral na anumang weather disturbance sa loob po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Para po sa araw nito makaka-apekto ang northeast monsoon dito pa rin po yan sa ating sa Luzon hanggang dito po sa Visayas, kabilang nga po ang Metro Manila kung saan inaasahan po natin ang pagkakaroon ng magandang panahon maliban na lamang po sa mga posibilidad pa rin ng isolated light rain. So ibig sabihin po nito kung sakali man po na makaranas ay mga pagulan, yan po ay mahihina at mga pulo-pulo lamang. Samantala, para naman po dito sa ating mga kababayan sa Mindanao area, magkakaroon po kayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman po ay sa gabi. So paghandaan po natin yung mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa mga susunod na oras. Samantala, mga kababayan, naging ganap na nga pong bagyo ang low pressure area na binantayan po natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ngayon ay tinatawag natin na bagyong Faxai. Ayon po sa pinakahuling datos na nakala po ng Pag-asa, ito po ay nandito sa layong 10.5 degrees north at 149 degrees east. Layo po yan sa ating bansa at hindi po inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Buddy Javier, paakyat po kasi yung galaw nito. So ang tendency po niyan ay gagalaw po ito pa-northward at saka naman po yan magre-recurve pa-northeast direction. Sa ngayon naman wala pa namang namamata ang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa at inaasahang magpapatuloy pa sa pag-iral ang hanging amihan o northeast monsoon. Samantala, usap-usapan pa rin ngayon ang tungkol sa El Nino na pinangangambahan po makakaapekto sa ating bansa sa taong ito ng 2014. Kailan nga bang huling pagkakataon na naranasan ito sa Pilipinas? Yan po ang alamin sa aming pagbabalik. Ayon po sa ang El Nino ay ang abnormal na pagtaas ng temperatura sa ating karagatan, partikular na po yan sa Pacific Ocean. Ito rin po ang tinuturing na dahilan ng pagkakaroon ng di pangkaraniwang init ng ating panahon. Pero bukod po sa init ng panahon na mararamdaman natin, isa rin sa mga epekto nito ay ang paglakas ng mga bagyo na dadaan sa Pilipinas. Tulad na lamang po na nangyari noong taong 2009 na huling pagkakataon na naranasan po ng bansa ang El Nino. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Buddy Javier, ito po ay naging factor pa ng pagkakaroon ng malakas sa bagyo simula po noong July 2009 at noong umabot naman ng October 2009, lahat po ng bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ay nasa kategorya ng typhoon o yung pinakamalakas na uri ng bagyo. The more na mainit po kasi ang ating karagatan, the more chance rin na mag-intensify ang mga bagyo na posible pong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So ayun po mga kababayan, patuloy po natin nga antabayanan kung lalo pa bang lalaki ang chance ng pagkakaroon ng El Nino sa mga susunod na buwan. At tututukan rin po natin ang papalapit na pagpasok ng official hot and dry season. At yan po muna ang latest mula sa abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster na Pag-asa mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan, ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa iyo, Perselin. Maraming salamat, Amor La Rosa.